lang kung yan. Okay. Ang mangyayari po ay susumpa kami. So, pwede nyo rin pong kunin yun. Nandito po yung abogado para sa notaryo. Okay. Okay, proceed lang po kami sa table. Okay. Pagbigyan. Give way. Ayan, dito. Give way. Okay ko. Give way. Parang kaniya kayo. Dapat nandito yun. Yan naman. Parang dito yata yung mga tao. Baliktad ba ako? Alam, may mga halaman eh. Ano lang po si attorney? Baliktad siya para nakatagal. Okay. Para dito yung lipat-lipat. Complainants po. Ayaw sa Tingin na mga kopya. Tingin mo na mga kopya. Tingin mo na mga kopya. Para masasakay. Sa pang kopya. Ito. Ganyan lang. Okay, so just this last page ang banner page. The document is 37 total plus yung mga signature. Okay. Dito po ay atrabaho para mag-isa. Just call the name and then. Okay. For the tapings. To make sure that they are. Just this verification. Yes, sir. I am about to administer the notarization of this document here in the matter of the impeachment of Ferdinand Bongbong Marcos Jr. as President of the Republic of the Philippines. I am about to notarize this verification page corresponding to the following names. And if you are present, please confirm your attendance here. Ms. Liza Largoza Maza, Present. Renato Reyes Jr., Present. Eufemia Pet Camimi Doringo, Present. Ronel Arambulo, present. Joaquin Benaflor, Present. Jemmy Mia Antonio, Present. Palakas. Okay, present. Clarice Joy Palse, Present. Teodoro A. Casino, Present. Torineri Colmenares, Present. Modesto Toque Floranda, Present. Ronaldo Cajerom Adonis, Present. Ming Archie Salvame Gomez, Lucky Oralier, Present. Gerard Francis Palma, Present. Ruby Ana Bernardo, Maria Francesca E. Reyes, Jacqueline D. Ruiz, Manuel R. Baclagon, Santiago E. Desmariñas Jr., Present. Natalie Julia Hugh Geralde, Kian Joseph Canaman Peralta, Present. Ronnie Manalo, Present. Arvin Escarial, Present. Tiffany Faith Brillante, Present. Griselda Fiel, Present. Vladimir A. Cueta, Present. Emerencia De Jesus, Present. Ray Christopher Reyna V. Salinas, Emmanuel Acosta, Elizabeth Tapios Camoral, Aldrin Cabajes Parto, Present. John Andre Malaca Alcale, Zenaida Soriano, Present. Antonio C. Palmero, Present. Jacob Vergara Baluyot, Present. Kathleen Gea de Guzman. That's the last one. That would be all. I will notarize it now. Kailangan namin sumuka? Ballpen. Alright, attest po tayo lahat para makuha yung pagkakuha natin. Dito tayo. Complainant. Isa, dito kayo sa ano. Okay ka na dyan?
tayo. Kabataan. Yan. Everyone, I will recite what matters need to be taken oath to, and then I just need your confirmation with a yes after. Yan lang po. Okay. So, do you verify that you are the complainants in this impeachment complaint? Yes. Do you verify that you have read and understood the contents thereof? Yes. Do you verify the allegations herein to be true and correct and of your personal knowledge based on authentic records and documents? Yes. Do you verify this impeachment complaint is not filed to harass or cause unnecessary delay? Yes. Lastly, do you verify the factual allegations herein have evidentiary support or will have evidentiary support after a reasonable opportunity for discovery thereof? Yes. Kaya nagtaas ng kamay. Hindi naman super Hindi naman nakilala, pero... Hindi ako pwede maging magaling hanggang First copy mo, do the same thing. Okay, tomorrow. May reportorial everyone. Yeah. Ewan ko kung dala niyo yung book. Dala niyo po ba yun? Hindi ko iniiwan ko lang kasi baka mawala. Yes. Convicted sa ibigay. Convicted Okay na po, copies na lang po ang inonotaryohan. Pwede ko bang then alam niyo po ba marami kami tinanong. Tapos isang issue is yung PTR, hindi ba nila nililig yun? Alam niyo ko lang last week. Nahabol ko talaga. Thank you very So habang inaayos yung notaryo, nais namin ipahayag na ngayong araw, ang iba't ibang mga grupo, individual, ay maghahain ng isang verified impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang grounds for impeachment ay yung betrayal of public trust, pagkakagulo ng tiwala ng publiko sa kanyang opisina. Kaugnay ng betrayal of public trust, ang mahalagang mga usapin o issues na laman ng ating complaint ay ang institutionalization ng sistemang pork barrel o allocables under the balanced managed parametric formula or the PBM formula na naging batayan para sa paghahati-hati ng pondo para sa infrastruktura na ibinibigay sa mga mambabatas at mga opisyal ng Malacanang. Ang allocables na ito, ang sistemang pork, ang siyang pinagmumulan ng napakalaking corruption, sistema ng kickbacks at ng commissions o commitments na ibinibigay sa iba't ibang mga opisyal. Hindi po ito mangyayari ng ganito kalaki kung hindi pinayagan, pinaguyod
ng Pangulo mismo. Pangalawa sa issues na niraise natin ay yung paglobo, walang kapantay na paglaki ng unprogrammed appropriations na ginamit para pondohan ng mga maanumalyang proyekto sa flood control. At dito ginamit ang PhilHealth at PDIC funds para pondohan yung corrupt flood control projects. Mahalaga ito dahil hindi mangyayari ang releases ng pondo nang walang approval mismo ang Pangulo dahil yun ang nasasaad sa alituntunin ng batas. Pangatlo po, yung seryosong aligasyon na ang kickbacks, ang SOPs at commitments ay umaabot all the way to Malacanang at tinatanggap ng mga matataas na opisyal ng palasyo on behalf of the President. Ang mga bagay nito ay hindi lubos na napapanagot, hindi na iimbestigahan. Pansinin nyo hanggang ngayon, sa dami ng pinangalanan sa Malacanang, wala ni isang nakasuhan dahil nga pinagpapalagay na sila ay pinoprotektahan mismo ng Malacanang, pinoprotektahan ng Pangulo. Dahil sa mga patayang ito, nangangailangang maghain ng isang impeachment complaint para mapanagot ang pinakamataas na opisyal ng bansa. Ito ay aming tungkulin bilang taxpayers, bilang mamamayan. Ito ay ating karapatan para panagutin ang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan na syempre alam natin may immunity from suit. Hindi basta-basta pwedeng kasuhan, pero pwedeng panagutin sa pamamagitan ng impeachment process. So ito ang dais nating ihain ngayon at dapat mabigyang daan, marinig, ma-refer sa committee, marinig ang ating mga aligasyon, ang ating mga patayan, at huwag basta-basta na lang i-dismiss o sabihing dead on arrival dahil sa supermajority ng administrasyon dito sa loob ng Kamara. So, tingnan natin po na pahayag po na yung iba nating mga kasama. So, Lisa and Sir. Maraming nagsasabi na bakit daw si BBM, bakit daw sinasabing corrupt si BBM, samantalang siya ang nag-initiate, no, ng investigasyon kaugnay ng korupsyon dito sa Kongreso. Ang tingin po namin, yung kanyang initiate na investigasyon kuno ay cover-up lamang sapagkat sa totoo, siya ang nasa tuktok ng korupsyon na ito. So, yung tatlong acts na nakapaloob doon sa aming grounds ay malinaw na nagpapakita ang involvement ni Presidente Marcos mismo sa korupsyon. Siya ang nagdisenyo, nag-institutionalisa ng BBM, pangalan pa nga niya eh. Kaya hindi maaaring mawala sa kanya mismo. Bongbong Marcos, yung baseline, balance, and manage. Napaka-importante yung manage. Sapagkat ang ibig sabihin ng manage ay nakalpaloob doon mismo, no, na ang prioridad na popondohan, ang bibigyan ng mga allocables ay yung preferred ni Presidente Marcos mismo. Yung kanyang mga kakosa, yung kanyang mga cohorts sa systemic corruption na ito. Kaya hindi maaaring makaligtas si Presidente Marcos sapagkat ang involved dito, no, ay bilyong-bilyong piso. 2023, 800 billion. No, noong 2025, 200 billion na inallocate sa DPWH. Kaya yung mga ginagawa niya ngayon na ICI, itong ilan pang mga hakbang niya ay cover up lamang. Tingnan natin at napakalinaw yung mga detalye dito sa aming impeachment complaint. Ang responsibilidad ni Presidente Marcos. Ano lang, no? We are aware that the SecGen is not present, but we are going to file this complaint. Now, Attorney Nerico Menares is here to explain the basis kung bakit dapat tanggapin ang reklamo ito kahit wala dito ang Secretary General. So, Nerico. Ayon sa konstitusyon, ang kailangan sa impeachment complaint ay dalawa lang. Verified impeachment complaint filed by the victims at may resolution of endorsement isang member ng House. Hindi nakalagay doon na kailangan sa Secretary General o sino pa man. Ang sabi ng konstitusyon,
only the House has the exclusive power to initiate impeachment. So, Speaker o SecGen o sino pa mang delegate nila ay pwedeng sampaan. Ngayon, sa rules ng House of Representatives, sinabi na the Office of the Secretary General, dun nyo i-submit yung inyong impeachment complaint. Kaya dito kami sa SecGen. May balita na wala dito ang SecGen, but despite that, ang nakalagay naman sa rules ay Office of the Secretary General. At pangalawa, kung may biyahe man ng Secretary General, hindi yan kasalanan ng private complainant. Rules yan ng House, susundin nyo. Kaya kung sino man, whether the SecGen or the Deputy SecGen, at ayon nga sa Republic Act 6733, pwede niya nga i-delegate yan sa staff niya, nakalagay sa batas. So wala kaming nakikitang problema na maghain sa Secretary General, nandito man siya physically or wala, dahil ayon sa rules mismo, ang office niya ang tatanggap at hindi siya personally. So ihahain ito ng mga private complainants together with the resolution of endorsement ng House of Representatives ang effective yang filing na yan. Hindi nila pwedeng sabihin, you did not file because the SecGen wasn't there. So yan ang main reason bakit kami nandito ngayon, to file the impeachment complaint sa Office of the Secretary General as required by the rules of the House. We are aware na as early as yesterday, kinonfirm ng SecGen na na-transmit na yung first impeachment complaint. Dahil na-transmit na ito sa Speaker, this can be included in the order of business as early as Monday. As early as Monday, pwede na itong i-refer sa Justice Committee, thereby triggering the one-year bar on impeachment proceedings. Sabihin, pag hindi nila sinama yung ating complaint at sila ay umabante na sa Lunes para ito ay endorso, i-refer sa Justice Committee, ibig sabihin, hindi na pwedeng kumabol o maghain ng iba pang reklamo. At ang pangamba natin, baka sinasadya na may mahinang complaint na sinasampa at yun ang i-endorso, yun ang papapuran para mapigilan yung iba pang complainants na maghain ng mas malakas na reklamo. Kaya ngayon pa lang natin malalaman, tatanggapin ba o hindi itong complaint na to at prepared naman tayong i-argue na dapat tanggapin nila at ituring na ito isang valid na impeachment complaint at isasama sa order of business pag nag-resume ang session ng Congress. Bye! Sabay-sabay lang. Sabay-sabay po dito. Yung Neri. Sabay-sabay po. Huwag ba? Dito. Ito ang mag-ID nito. Tapos tayo ha. Photo op muna, photo op po ha. Ay, friends pala yung endorsement. Pakipaliwanag. Bago lang po magsasalita lang yung Marcel para ipaliwanag yung endorsement. Mike. Jason. Walang lalapit ha, Mike lang ha. Jason, nasa Jason. Mike. Siya ka. Pasok, Mike. Mike. Walang lalapit ha, ganyan lang. Mike lang ha, Mike lang ha. Yoko. Teka lang po, bipirma lang po yung mga endorsers natin. So we have 36 complainants and 3 endorsers from Makabayan. Sir, mas konti kumpara lang sa impeachment ni VP Sara. Parang nung kay VP Sara, 7-8. Time constraints na to. Hindi na may itsura namin. Baba mo na yung mic. Box, ano yung kable? Box, ano yung kable? Dito ko pala. Okay na. Sige, pwedeng habang pinupirma si Tonshi, basahin lang ni Representative Rene po yung laman ng ating endorsement. Tapos,
Binabasa po namin ngayon ang endorsement of the impeachment complaint against President Ferdinand R. Marcos Jr. filed by citizens and taxpayers representing various people's organizations. Whereas, Article 11, Section 2 of the 1987 Constitution empowers citizens to remove from office top officials of government, including the President of the Philippines, quote-unquote, on impeachment for and conviction of culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust. Whereas 35 citizens and taxpayers have prepared and are now filing an impeachment complaint against President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. for betrayal of public trust in relation to the flood control project's corruption scandal of 2022 to 2025. The complaint alleges 3 acts of betrayal of public trust, namely the President's institutionalization of systemic corruption through the baseline balance managed BBM parametric formula of allocables, abuse of discretionary power over unprogrammed appropriations, and direct personal involvement in budgetary insertions and kickback schemes. Whereas complainants who are leaders and members of organizations of marginalized and underrepresented sectors have acted upon the resounding clamor of the people. Lahat ng sangkot dapat managot. Lahat ng sangkot dapat managot. Simula sa tuktok. And to hold President Marcos into account for his betrayal of public trust in relation to the handling of public funds, by filing the attached impeachment complaint in the House of Representatives. Now, therefore, we, the undersigned representatives of Progressive People's Party List under the Makabayan Coalition ng Mamamayan, hereby endorse the attached verified impeachment complaint against President Ferdinand R. Marcos Jr. filed by citizens and taxpayers representing various people's organizations. So yan po ang pagpapahayag ng endorsement ng Makabayan, ang ginagawa ng Makabayan sa impeachment complaint ng mamamayan. Picture mo. Leaders na kaya pag i-reject tayo. Jerry, ito ka na. Labas kami na. Wala na kayong papel. Picture ko. Picture ko. Ang papel lang. Ed, ito ka. Lunch break na, oh. Okay. Sarado, lunch break. 11 pa lang. Wala ka na. Lakad. Lakad na. Wait lang. Lakad. Okay, lahat ng sangkot. Lahat ng sangkot. O baka magkano ka lang. Okay.